Tangin ng presidente yan. Kahit sinong presidente ng Pilipinas, walang tumulong sa OFW. Sariling sikap ng mga OFW kaya sila nakalabas. At sariling sikap nila kaya sila nakapagpadala ng pera sa mga pamilya nila. Narinig niyo po yun? Tangina daw ng presidente na yan. So, ang tinutukoy po dito, si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siya naman po yung presidente ngayon, di ba? Kasi sariling sikap daw po ng mga OFW kung bakit daw po sila nakakalabas. Di ba? Tama po ba yung sinabi nitong bobo na to? Sabi ko na nga pag peking doktor, walang alam talaga yan eh. Wala talagang alam. Kasi, tandaan po natin, hindi ka makakalabas kung saan man bansa mo gustong pumunta kung hindi ka dumadaan sa proseso. May proseso tayong sinusunod. Okay? Yung batas ng Pilipinas at batas ng ibang bansa na kung saan ka man pupunta. Halimbawa, pupunta kang Amerika, may sarili silang batas doon. Hindi naman pwede na sarili mo lang sikap, lalabas ka ng bansa, papasok ka doon sa Amerika. Diba? Pwede po ba yon? May pamura-mura ka pa, Dok, ba? Alam mo, ang sarap apakan ng noo mo no? Diba? Walang utak po, hindi po ginagamitan ng utak ni Dr. Kwak-Kwak. Mura agad, mura. Diba? Mura agad ng mura. May ambag ang gobyerno ng Pilipinas kung bakit nasa ibang bansa ka ngayon. May ginagawa ang presidente ng Pilipinas kung bakit nandyan ka ngayon sa ibang bansa. Huwag mong sabihin walang ambag yung presidente. Bobo talaga. Kape. Ay, shoutout kay Brando apakan mo nga yung dila niya, idol. Baka, ba't dila? Ito, panoorin natin ayan nagbigay po siya ng reaksyon doon sa sinabi po ni, sino to? Si, Suwan. Suwan ba? Suwan, oo. Nagbigay po siya ng reaksyon. Ayan bago natin ituloy-tuloy ang video ito mga pre. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel para naman po kayo maging updated po sa bawat live natin, sa bawat upload natin. Ayan. So, tuloy po natin ang video ito mga pre. Hoy, may TikTok po tayo may Facebook po tayo dyan mga pre. Sabi niya, kayo mga OFW, wala kayong utang na loob sa ating presidente. Pahayag ni Rep. Lordan Suwan. Anong ref? Anong ref? Bubo talaga! Ulitin natin. Sabi niya, kayo mga OFW, wala kayong utang na loob sa ating presidente. Pahayag ni Rep. Lordan Suwan ng Cagayan de Oro City. Alam mo, Rep. Roldan Suwan. Ref. Leonida Victor, shoutout Wala naman talagang utang na loob na kailangan tanawin ang mga OFW natin sa presidente ng Pilipinas. Alam mo yung paghihirap ng mga Pilipino sa Pilipinas at yung paglabas nila para makalabas na sila yung hirap na dinadaanan nila? Wala namang nagsabi na hindi mahirap maging OFW. Mahirap naman talaga. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo na hindi ka pwedeng tumanaw ng utang na loob sa gobyerno, diyan pa lang maling-mali na yan. Kasi kung ikaw nagkakaproblema ka sa ibang bansa, halimbawa lang na frame up ka doon, tinaniman ka ng pinagbabawal na pulburon, nahulihan ka sa airport. Yun si Mary Jane dati, muntik ng ganon. 'Di ba? Sino po yung tumulong? Si Pangulong Bongbong Marcos, pinauwi ng Pilipinas. Walang nagawa si Digong doon. 'Di ba? Kaya kailangan talaga tumanaw ng utang na loob ang mga OFW sa gobyerno natin. Kasi kung kayo nagkakaproblema dyan sa ibang bansa, to the rescue ang gobyerno. Diba? O may giyera dyan sa Middle East. Sino ba yung nagpadala ng aeroplano dyan? Si PBBM, Philippine Airlines, pinadala doon. Na kiniklaim naman ng mga Duterte, ng mga DDS, na kay Basti daw. Diba? Hindi nag-iisip, di ba? Bobo lang, di ba? Basti-basti ka dyan. Kaya, kailangan po, sino po yung mga OFW dito? Press 1 po kung tumatanaw po kayo ng utang na loob sa gobyerno. Press 1. Kahit hindi na lang para sa'yo
Para sa mga kapwa mo na lang OFW na nagigipit. Diba? Inaabuso. O minsan, pag bobo yung abusado yung abusado yung agency, sino ba yung umaaksyon? Gobyerno. Diba? Gobyerno po yung umaaksyon pag abusado yung agency. Wag mong sabihin, walang umaaksyon. Tanga. O ayan, dami nag-press 1, o. O kahit hindi na lang po para sa sarili ninyo. No? Para na lang po sa mga kababayan natin dyan na inaabuso ng amo, pinapabayaan ng agency, di ba? Lumalapit na rin kayo sa gobyerno. Oh. Tanga-tanga. Alam mo, may proseso nun kung gaano kahirap yon na gusto mo lumabas ng bansa, ayaw ka palabasin. Gusto mo lumabas ng bansa, ayaw kang palabasin. Oh, diba, kung may sakit ka sa puso, sa tingin mo makakalabas ka. Diba? Hindi ka talaga papalabasin. Kung may sakit ka sa puso, may problema ka, hindi kumpleto yung papel mo, sa tingin mo makakalabas ka? Pag hindi kumpleto yung papel mo, sa tingin mo, papayagan ka ng batas sa ibang bansa na makapasok sa bansa nila kung hindi ka kumpleto? Ano? Bubundoktor to ah. Oh. Alam mo, kahit ano na lang pinapatulan mo, sana wag naming mabalitaan na si Dr. Kwak-Kwak nabalitaan patay na. Wag naman po sana, no? Pero baka mangyari sa iyo ang hayop ka. Bakla yung mukha, no? Oh, tuloy natin. Kasi ayaw nila mawala ng mga mamamayan na pagkakakitaan nila. Ayaw daw paalisin kasi ayaw daw mawala ng mga mamamayan na pagkakakitaan nila. Yung tax ng taong bayan, saan ba napupunta yan? Diba sa mga proyekto ng gobyerno na kinurap ni Digong? Diba? Kinurap lang naman ni Digong at ayun, ninakaw din ni Diskaya. Saan ba napupunta yon? Yan na nga ba yung sinasabi ko, tatanga-tanga ka eh. Diba? Huwag kasing tatanga-tanga para hindi mapahiya. Oh. Napakabobo naman ng Dr. Kwak-Kwak na yan. Talampakan ng utak. Bobo nga no, hindi nga nag-iisip eh. Diba? Hindi niya po ginamitan ng kahit kaunting utak man lang. Tuloy. At paglabas mo, pagkakakitaan ka pa rin. Ano bang utang na loob? Natural, anong ginagawa? Ano bang, kaya nga gobyerno eh. Diba? Kaya nga gobyerno. Ganun talaga pag gobyerno. Hindi lang naman po sa Pilipinas yan. Kundi sa iba't ibang bansa nangyayari din yan. Diba? Na may porsyento talagang gobyerno. Kailangan meron din ng gobyerno kasi para sa economy ng ating bansa. Pagpapaunlad sa ating bansa. Gets mo yon? Kung kailangan tanongin ng OFW, paano ba nakalabas ang mga OFW natin? Oh, paano daw nakalabas mga OFW natin? Sige. Sige nga. Tinulungan ba sila ng presidente ng Pilipinas na kahit sino presidente ng Pilipinas, tumulong ba ang kahit sino presidente ng Pilipinas para makalabas ang mamamayan? Pinipigilan pa nga eh. Ino-offload pa nga. Kaya nga nausing word na offload eh. Pinipigilan pa nga. Kasi kung ikaw may sakit ka sa utak, sigurado ako hindi ka papayagan na magtrabaho sa ibang bansa. 'Di ba? May prosesong sinusunod. Sige, gobyerno ng Pilipinas, PBBM. Wala kang kahit anong papel kasi gusto mo talaga lumabas eh. Okay. So, ang gagawin ngayon ng administrasyon ni PBBM, papalabasin ka. Saan ka papasok? Pagpalagay natin sa Amerika, papasok ka doon. Sa tingin mo, makakapasok ka ng Amerika nang wala kang kumpletong papel na dala-dala? Or Hong Kong? Saan mo gusto magtrabaho? Sa tingin mo, papayagan ka ng gobyerno nila doon? Ang gusto ng gobyerno, maging maayos ka. Paano? Paano ka maging maayos? Kumpletuhin mo ang mga requirements bago ka magtrabaho sa ibang bansa. Ganon. O, tingnan niyo yung mga nagti-TNT dun sa ibang bansa. Pag nahuli, saan lumalapit? Kay PBBM. Parte
partida, mga DDS yun, ha? Sige nga, anong utang na loob ang kailangan tanawin ng mga OFW? Sige, tumulong siya, nagbigay siya ng pera para makalabas sa mga tao. Tanga talaga, grabe. Ang babaw mo mag-isip, fake doktor. Ang babaw mag-isip, no? Hindi man lang nilaliman. Ang alam lang talaga nito, mambatikos. Kahit mali na yung banat niya, tuloy pa rin. Diba? Hindi pera. Mas mahalaga pa sa pera yung binibigay na tulong ng presidente. Yun yung ano, yung karapatan mo na bilang Pilipino, okay? Nandyan ang tulong ng administrasyon. Kumbaga nasa likod mo ang administrasyon kapag ikaw ay nakaramdam ng inaapi ka sa ibang bansa. 'Di ba? Karapatan mo na magpatulong sa gobyerno at hindi ka aayawan ng gobyerno. Hindi magsasabi yung gobyerno na, teka, pagod pa ako eh. Walang ganun. Rescue agad yan. Nagbigay siya ng trabaho para sa labas, para mapagtrabaho ang mga tao sa labas. Anong utang na loob ang kailangan tanawin Ang babaw. sa mga putang inang presidente na yan ng Pilipinas? Yung mga OFW. Tang inang presidente yan. Kahit sinong presidente ng Pilipinas, walang tumulong sa OFW. Sariling sikap ng mga OFW, kaya sila nakalabas. At sariling sikap nila, kaya sila nakapagpadala ng pera sa Walang tumulong kahit sinong presidente daw. Bakit? Bakit marami akong nakikitang OFW na nananawagan kay PBBM? Natulungan sila, minsan kay Senator Raffy, natulungan sila kasi inaapi daw sila ng amo nila, pinagtatrabaho ng walang bayad. Ano yun? Di ba rescue agad yung gobyerno? Hindi ba tulong yun? Tangina, wala ka sigurong TV sa bahay nyo, no? Pukin ko kaya yung ulo mo. Dahil regaluhan kita ng TV na medyo malaki-laki siguro para pag inabalos ko sa noo mo, baka madulas. Baka madulas. Yung may puwet na lang sana na TV, di ba? Pag inambalos ka sa noo mo, sure ball yun, mabigat yun eh. Hindi dudulas yun. Ay, pangit talaga ng noo mo eh, no? mga pamilya nila. So anong utang na loob ang putang inang kailangan tanawin sa mga putang inang presidente na yan ng mga OFW? Sige nga, putang ina mo, Cagayan de Oro City motherfucking bitch ass motherfucker. Ayan ha, kay Suwan ha, binababoy ka, binabalahura ka. Hindi na ito simpleng freedom of speech. Ito ay pambabalahura na, minumura ka na. Grabe yung galit sa'yo. Kaya aksyonan mo na to. Ay, papayag ka ba? Babuy-babuyin ka lang ng peking doktor? Peke pa. Siyempre hindi. Diba? Huwag kang pumayag na peking doktor pa yung gagago sa'yo. Diba? Kayo mga pre, ano reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman pumabasa natin yung inyong kanya-kanyang komento. Ayan, bago po tayo mag-move sa next topic, sa hindi pa po nakaka-follow sa ating TikTok, Facebook, follow nyo na po yan. So, ayan, next topic po tayo.